Magandang araw sa lahat. So, nandito ako to share kung paano ko i-set up yung aking project pond. So, for background, ang target ko pala ditong alagaan sa pond na to is yung crayfish, yung Australian red claw crayfish. Upon checking sa Facebook, sa iba't ibang social media sa mga breeders ng crayfish, nakita ko na medyo may kamahalan. So, for this for my fun project, I was thinking na mag-experiment muna using yung mga iba't ibang mumurahing fishes na napipili sa mga pet shops. Okay. So for making up my pond, ang number one na requirement of course is yung paglalagyan mo ng isda. Okay. So it can be concrete pond, tarapal pond, or even aquarium. So for my part, ang gagamitin ko is yung swimming pool. So itong swimming pool na to na tarapal is more or less ilang taon na rin to. So ginamit ng mga bata sa pag-aaral sa pag-swimming. And then, Wow! Naisip ko na total patapos na rin naman yung summer. So why not use it na lang para hindi masayang at walang gastos. Okay? So this is a 3x2 by 0.6 pond. So since crayfish naman ang aalagaan ko, hindi na kailangan ng malalim, more or less mga isang dangkal lang. So next is yung yung water filtration or yung pump. So ang gamit ko dito is yung A4000. So binili ko rin to years ago, or years prior, siguro, or more or less pandemic yun, start ng pandemic, kasi walang magawa. So naisip ko na mag setup na rin nun dati pa, hindi ko lang natutukan kasi medyo busy. And then after that is yung aeration system. So yung pang-aerate ko, pang-regenerate na oxygen or bubbles sa pond is yung dalawang klase, no? I have yung electric and then yung solar power. Okay. So bakit dalawa? Kasi ang dyan is whatever happens, kung mawalan ka man ng kuryente, at least meron kang backup. So mawalan man ng pump, at least meron kang nagpo-provide ng bubbles. So yung nabili kong solar powered aerator is it can hold up to 16 hours na operation basta fully charged siya. Okay. So sa ko yan nabili, sa Lazada, pati yung boat nung naman, ng electric type. Okay. And then after that yung mismong yung mga experimental fishes ko na. And then on top of that yung mga iba't ibang bato na gamit ko dati sa landscape. So hindi naman na nagagamit ngayon kasi gawa ng pinakoncrete ko na yung pavement namin. So sayang naman. So recycle lang. So basically ang binili ko talaga lang dito is yung pang aerator. So the rest mga existing na yan, yung pond or yung swimming pool, yung mga bato, and then yung pump. So yung aerator lang at saka yung mga fishes lang ang bago dito. Okay, so lapit tayo. So ito yung pond ko. Dati na yan nasira na yan. Malaking butas. So ni-repair ko lang. So nakahanap ako ng effective na pang-repair sa Lazada. So bali sa dami ng try ko, yun lang yung effective. So i-share ko sa inyo yung link para at least kung meron man kayong swimming pool or trapal pond na may butas, is yun yung gamitin nyo. Dahil for me talagang proven siya na working. Kasi yan, makikita nyo na nalalagyan ko rin ng tubig and then wala namang leak. Okay. So that's it for the pond. So punta na tayo sa pump. Ito yung pump ko, yung A4000. So may kalakasan siya, 3 meter yung head niya, yung kaya niya ibato yung tubig. So 3 meters kataas. So ito yung dulo niya. Ito yung magiging niya, yung out niya. So dito yung dapat yung pupunta, and then ipipilter itong filtration na sinetap ko. So for my filtration, I have yung itong charcoal, yung lava rock,
and then itong filter mismo, and then sa pinakalikod yan is yung graba. Okay, so ang labas na sa ilalim. So ideally itong ano na to, itong filter ko na to is ilalagay ko dito sa gitna. Ayan, ibibitin ko siya dyan. Okay, so in 2 to 3 weeks time siguro may set up ko na to pagkatapos na ng summer, kapag wala na mga bata magsuswimming. Okay, so punta tayo dun sa mga project ko na fish or experimental fishes. So ayan sila. So mga ano lang yan, tigsa 10 piso. Meron akong danyong pillar at tatawag doon sa malaki na yun, at saka yung mga molly. So sabi ko nga, na-set up ko na to a weeks ago. Tinanggal ko lang kasi may special request na magsiswimming daw sila. So yun, dito muna sila sa batya. And ayun, makikita nyo, meron lang ang ano, meron lang ang fry. Yun o, yun yung fry o. So ganun siya kabilis i-breed yung mga molly. Okay, yan. So ito na lang muna yung ano ko, experimental fishes ko, kasi at least kung mamatay man, hindi masakit, hindi mabigat sa bulsa. Okay, so yan sila, siguro around ano to, 30 pieces. Yan, 30 pieces. Tapos meron pang mga maliliit, so marami. Hopefully in 2 to 3 weeks time may set up ko ulit sila. Okay, so nga pala rin din ito. Ayan tayo. Ayan. So hindi ko nabanggit kanina, no, yung sa aerator ko meron akong dalawang version, no. Sorry, yung electric at saka yung solar. Okay, sorry, nagang. Ayan, okay. So yan, so setup na yan. Meron akong ano ba yung dalawang blue na yun? So magtatanong kayo, so ang purpose nun is ano yun, para siyang check valve, so contra backflow. So kapag ka namatay yung isa, hindi magbabackflow yung hangin doon sa kabila. So either way, so kung pinatay ko man si solar power na pump na aerator, hindi magbabackflow yung out nung ano, nung electric. So ganun din naman kung papatayin ko si electric, hindi magbabackflow yung hangin galing sa solar. Okay, so effective yan, proven yan, nakita ko yan na pagka mayroong ganyan, malakas yung hangin, pero pagka tinanggal mo at patay yung isa, medyo may kahinaan na. So ngayon, yun, kung kayo magsisetup ng aerator, ay suggest na hindi ko naman siguro pupush na ganito din ang setup nyo, pero may mas maganda kasi at least may backup kayo in case whatever happens. Kung mawalan naman ng kuryente, mawala man yung pump, at least alam nyo na meron nag-create ng bubble or oxygen para dun sa fishes nyo. Okay, so ito din, gumamit ako ng ng distribution, ng different distribution. So ito yung supply galing sa ito yung supply galing sa electric aerator, ito yung sa baka na ito sa may solar power. Okay, then ito yung mga distribution na papunta dito sa mga airstone. Okay, so yung airstone ko, makikita nyo 4 yan, no, pero 3 lang yung hose ng galing sa taas, kaya naging 4 kasi ginamitan ko ng splitter. So yan. Yung mga rocks, mga bato galing sa landscaping namin dati, sa landscape. So sayang naman, kaya gagamitin na lang din. Okay, so yan. So makikita nyo rin meron akong kalagang lovebirds ako dyan, pero saka ko na lang ulit itatry mag-plate yan. Yan din talaga yung pinakaunang ano ko, love ko na pets. Yan yung talagang pinakamatagal kong nagalagaan dati, and then nung binata ako, and then nung nakapag-asawa, hindi ko na napagpatuloy, then hindi ko na lang ulit sinisimulan kasi maganda ulit. Maganda naman talaga yung lovebirds din. Okay, balik tayo dito.
Kita nyo na, no? Okay. So, yan. Okay, hopefully by in 2 to 3 weeks time sana may setup ko to, no? So yung mga item na ginamit ko for this setup is share ko, sesend ko yung link, lalo na yung mga alam ko naman na mukhang effective at makakatulong din sa inyo, lalo na yung pang repair ng ano yan, yung tarapal kasi nabutas yun sa akin, pero nagwan pa ng paraan sa murang halaga. Hindi ko na kailangan pa magpagawa ng pan or bumili pa ng panibago. So thank you guys, muli ulit, no? In 2 to 3 weeks time, see you again, and then hopefully may setup ko ulit itong balitaan ko kayo ulit. Okay, salamat.